Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Praise. Yan, sige po, mag-settle down na po tayo. Mapagpalang gabi sa bawat isa. Kumusta na po tayo sa camping? Mabuti po. Tayo po ba ay nabubusog? Nabubusog ng pagkain at ng salita ng Diyos. Amen. So, praise the Lord kasi nandito na po tayo sa ating third night at napakaganda po ng ginagawa ng Panginoon sa bawat isa. Amen po? Amen. So, yung mga nasa kaliwa, amen po ba? Yes, sa mga nasa kanan, handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Sige po, tayo na po tayong lahat. Yan, sabi po ng salita ng Panginoon sa awit 146, purihin natin si Yahweh, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Purihin siya at aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Sabi po dito, habang nabubuhay tayo, hanggat may hininga ka, ngayon pa lang, purihin mo na ang Panginoon. Bakit? Kasi dito po, nagpa-practice natin tayo. Dahil pagdating natin dun sa langit, wala tayong ibang gagawin kundi purihin at sambahin ang Panginoon. Amen po? Amen. So, sino po ditong excited ng umawit sa Panginoon? Sabihin po natin, hallelujah! Amen. Sige po, isa pa tayo po ay sumayaw, umawit sa Panginoon, at sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo na yung todong pagpupuri sa Diyos. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. O, di ba nakahil siya? Sabihin mo dito, bawal yung pabebe. Ayan. So, kailangan ibigay natin yung the best na sayaw at papuri natin sa Panginoon. Amen po? Amen. Sige po, misa pa, umawi tayo sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, O Diyos, di ako mapapagod. Di ako mapapagod na magpuri sa iyo. Sabihin mo yan sa Panginoon, pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Di magsasawa na sa iyo ay sumamba, pagkat ito ang nakaluluwa sa iyo, Ama. Isa pa, di ako mapapagod. Di ako pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Di magsasawa na sa iyo ay sumamba, pagkat ito ang nakalulugod sa iyo. Sabihin mo, sasayaw kami sa iyo, Panginoon. Aawit sa iyo ang lahat ng ito'y hando ko sa iyo. Sasayaw kami sa iyo, Diyos. Ang lahat ng ito'y hando ko sa iyo. Isa pa sabihin mo, di ako mapapagod na magpuri sa iyo. Pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Di magsasawa na sa iyo ay sumamba, pagkat ito ang nakalulugod sa iyo, Ama. at sasayaw kami sa iyo, Panginoon. Sasayaw sa iyo, aawit sa iyo, ang lahat ng ito'y hando ko sa iyo. Sasayaw sa iyo, Awit sa iyo, ang lahat ng ito'y hando. isa pa sabihin mo sa Panginoon, di ako mapapagod. Di ako mapapagod na magpuri sa iyo. Pagkat ito
kaluluwa ko. Di magsasawa. Sa'yo ay Ibigay natin yung todo-todo pagpupuri natin sa ating Panginoon. nalulugod sa'yo, Ama. Woo! Sasayaw sa'yo, awit sa'yo, ang lahat ng ito'y Tugtog sa'yo, para sa'yo to, Panginoon. Sasayaw sa'yo, awit sa'yo, ang lahat ng ito'y. sa'yo. Sabihin mo sa Panginoon, di ko kayang pigilin. Di ko kayang pigilin. Ipakita mo nga sa Panginoon kung talagang di ka mapipigilan. Di ko kayang pigilin ang umawi sa Diyos. Pagsubok may dumarating, pagpupuri ay tuloy pa rin. Pupurihin ko ang Diyos. Habang nabubuhay Woo! sa awit ng puso, Si Yahweh ang iyayang pupurihin ko ang Diyos. habang nabubuhay sa awit ng puso, Si Yahweh ang iyayang. Di ko kayang pigilin ang magpuri sa'yo, Panginoon. Kabutihan nagawa sa akin, di ko kayang pigilin. Pagsubok may dumarating, pagpupuri ay tuloy pa rin. Pupurihin ko ang Diyos. habang nabubuhay sa awit ng puso, Si Yahweh ang iyayang pupurihin ko ang Diyos. habang nabubuhay sa awit ng puso, Si Yahweh ang iyayang. 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 silang may ang ihahayag. Di ko kaya pigilin ang magpuri sa Diyos. Di ko kaya limutin kabutihang nagawa sa akin. Di ko kaya pigilin ang umawit sa Diyos. Pagsubok man ay dumarating, Pagpupuri ay tuloy pa rin. Pupurihin ko ang Diyos habang nabubuhay. sa awit ng puso, Si Yahweh ang iyayang pupurihin ko ang Diyos habang nabubuhay. awit ng Puso. Si Yahweh ang iyayang. Di ko kaya pigilin ang magpuri sa Diyos. Di ko kaya limutin kabutihan nagawa sa akin. Salamat, Panginoon! Iahayag namin, O Diyos, sa kapangyarihan mo sa buhay namin. Pasubok man lumalik, pagpupuri ay tuloy pa rin. Pupurihin ko ang Diyos. habang nabubuhay sa awit ng puso, Yahweh ang ihahayag. Pupurihin ko ang Diyos. Habang nabubuhay sa awit ng puso, si Yahweh ang ihahayag. Diyos, Habang nabubuhay at sa awit ng
simbahan ay mapapagod, malulupaypay. Pero ang mga nagtitiwala at magtitiwala pa sa iyo, Panginoon, ibibigyan mo ng lubos na kalakasan sa buhay na to, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa presensya mo, sa kapayapaan, sa kagalakan. Lord, ito yung bagay na hindi namin kayang tumbasan na anumang mga bagay dito sa mundo. Hindi kayang palitan, Panginoon, na anumang halaga. Salamat po, Panginoon. Dahil ang dami ng tao dito sa mundo, pero pinili mo kami, O Diyos, na maranasan ang presensya mo. Dahil ngayon, Panginoon, hindi ka po basta Diyos lang namin, kundi alam namin, Panginoon, Ikaw ay tatay namin. Ikaw ang ama namin, Panginoon. Ikaw yung tatay namin na maamo. Hindi ka mahirap lapitan. Sa mga oras na to, Panginoon, dumudulog po kami sa iyo bilang mga anak mo. Papa, kung baba po kami, Panginoon. Kasi kung minsan pa mga kapatid, taas natin mga kamay sa Kanya. Pamitan natin ang Panginoon. Ikaw ang kalakasan namin. Lalapitan ang kaligayahan.
pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa panan mo, nagsasamba sa'yo. Gaano man Layo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos at kalakasan at kaligayahan. Patuloy po nating sambahin ang Panginoon. Gaano man kalayo ang langit, Layo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa panan mo at sasamba sa'yo. O Diyos. Gaano man kalayo ang langit,
makapag-iwalay, Panginoon, sa pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggang katapatan, biyaya at pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na sa mga oras na ito niaalay po namin, tinatalaga namin, O Diyos, sa mga sarili namin sa iyo. Malaya ka, Panginoon, nakausapin kami. Malaya mo kayo, Panginoon. Naayusin kami. Gamitin kami, Panginoon. Gawin mo po kami, O Diyos, na sensitibo sa mensahe mo, sa sasabihin mo sa amin ngayong gabi nito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ayan, so mag-settle down na po tayo. Ayan, so kumusta po yung camping? Marami na po ba tayong naging kaibigan? Ayan, siguro yung iba dito na add friend na nila sa Facebook, sa Instagram. Ayan. Tanungin mo nga yung katabi mo, alam mo na yung pangalan ng crush mo? Oh, amen daw. Parang maingay dito sa side na to kaysa dito. Ayan, so maganda po yung magazine natin. Amen po. Yung mga pinag-aaralan po natin. Paalala po, wag po natin itatapon po yan. Okay po? Wag po nating iiwanan. Bakit po? Kasi po yan ay personal na translate ng pastor po natin, ng Pastor Boy. So, siya po ay ilang araw, ilang gabi na nananalangin, puyat, at tinatranslate niya po yung mga magazine po natin. So, wag po natin yan, yan po ay hindi galing sa ChatGPT. Kilala niyo po ba yon? Si Maring ChatGPT. Yan, so hindi siya galing doon. Talagang nag-research si Pastor Boy, talagang pinag-pray po yan. Translate po yan. At marami pong pagod, puyat, luha ang itinalaga po niyan para dyan sa magazine natin. So, wag po natin sasayangin. Sabi mo sa katabi mo, wag mong iiwanan ang magazine. Pati yung Bible mo. Yung cellphone mo nga, hindi mo maiwan eh. Dapat ganun din po yung mga Bible po natin. Amen po. Yan. So, siguro po yung iba po dito, bago po dumating ng camping, tayo po ay napaalalahanan ng ating po mga pastor na pagdating natin sa camping, mag-ready ka ng tanong sa Panginoon. Mag-ready ka ng 2-3. Ngayon, kung wala ka pang tanong sa Diyos, maganda meron pa po tayong ilang araw. Meron pa tayong April 3, April 4, April 5. Habang nandito po tayo sa camping, magtanong po tayo sa Panginoon. Siguro yung kaya mo lang, mga 2-3 tanong. Ikaw bahala, basta magtanong ka sa Panginoon. Ngayon, kapag nagtanong ka sa Diyos, dapat mag-expect ka ng sagot galing sa Diyos. Amen po? Kasi ang kasagutan ng Panginoon sa pinagpe-pray mo, dyan sa tanong mo, ay nakadepende pa rin sa pananampalataya mo. Nakadepende pa rin yan sa pag-e-expect mo. Amen po? Ngayon, kung makikipagkwentuhan po tayo sa katabi po natin, hindi mo maririnig ang sagot ng Diyos. Amen po? So, maganda po sana na mag-set po tayo ng tanong sa Panginoon sa mga oras po na to. Paano yun? Ang dami namin, 800 plus tayo. Kung 3 yung tanong ko, o 800 times 3.
Lahat tayo, 800. Tatatlo yung tanong natin. Ilan na lahat yun? 2,400 na tanong. Kaya bang sagutin ng Diyos yun? Ang sabi ng kanta natin, gaano man kalayo ang langit, kayang sagutin niya ng Panginoon. Amen po. At walang mahirap sa Panginoon. Ano man yung problema mo, ano man yung katanungan mo, I assure you po, bago ka lumabas ng camping na to, may sagot ang Panginoon. Paano yun kung lumabas ka ng camp? Alam niyo po ba may mga senaryo na pagkatapos ng camping, habang nasa biyahe sila, doon biglang narinig niya yung boses ng Diyos at yun na yung sagot ng Panginoon sa tanong niya. So maging sensitibo lang po tayo. Alam niyo ibig sabihin ng sensitibo, nakafocus ka sa Panginoon. Nakafocus ka sa sinasabi ng pastor na nandito sa harapan. Amen po? So, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, mahaba yung siesta natin kanina. Kaya wag kang matutulog. Amen po? So, sige po, i-ready na po natin ang ating mga sandata sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ang ating mga Bible, notebook, ballpen, tigil sa lahat yung puso't isipan po natin. Amen po? Tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita ngayong gabing ito. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Larry. Palakpakan po natin siya. Hello. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa akin. Kumusta po tayong lahat? Hello, ayan. Lahat po ba tayo ay nag-enjoy sa camp, mga kapatid? Sino pa po ang nanggaling sa Cagayan dyan? Taas nga ng kamay, yung mga galing ng Cagayan? Meron ba? Uy, ay yung mga galing ng Isabela, nasan po kayo? Magandang gabi po. Ayan, mga kapatid. Congrats! Atapang atao. Bakit? Nakakatakot ang gasolina, pero atapang. Amen po. Amen. So, ngayong gabi, yan, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Huwag niyo po akong tutulugan. Hello? Ayan po, huwag niyo akong tutulugan, mga kapatid. Ayan. Ito po yung team natin. Amen po? Sabi niya sa John 9 verse 4, kailangan nating gawin ang mga ipinapagawa ng nagpadala sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at hindi na ito magagawa. May urgency na sinasabi. Amen po? Merong habang may panahon pa, habang bata pa, sabi nga ng iba. Ano ba yung, habang nandiyan ka pa. Bakit? Minsan, mga kapatid, yung time mo habang bata pa, kung tinatawag ka nga na mag-worker, ganyan, mag-respond ka dun sa pagkatawag ng Diyos. Amen po? Dito po sa Jude 1 verse 23, ang sabi niya, agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Ito po yung salita ng Diyos at bago po tayo magsimula, hindi ko pong tayong lahat ay yumuko tayo manalangin. Ama naming nasa langit na may gawa ng langit at lupa,
Salamat, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, nandito kami sa camp. Lord, pinili mo ang bawat isa. At Lord, sa oras na ito, dalangin ko, O Diyos, na mamagitna ka sa bawat isa. Itago niyo nga po ako sa inyong likuran, Panginoon, at tanging salita mo lamang, O Diyos, ang mensahe mo lamang, ang tumimo, ang mahihayag sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi niya dyan, mga kapatid, wag raw tayong manahimik pagka may isang kaluluwa ang napapahamak. Sabi niya na gano'n, wag kang manahimik. Wag mong itago yung good news, yung tinanggap mo. Po, sa Panginoon. Wag mong itago. Sabi niya gano'n. At dito, sabi niya na gano'n, tayo ay isang, sabi nga manliligtas. May rescue mission ka. Ano ang mission natin? Agawin sila. Saan? Sa apoy. Amen po? Agawin sila sa kapahamakan. Agawin natin sila. Saan? Sa pagdurusa. Amen po? We are commanded by God to snatch. Sabi niya ganon. Ayaw ng Diyos ang mga matao ay mahulog. Saan? Sa kapahamakan. Tayo ay tinawag ng Diyos para sila ay alisin sa apoy. Nung time na nag-decide ka na si Jesus ang aking tagapagligtas, tinanggap mo siya, naramdaman mo ang presensya ng Diyos. Amen po? Habang tinataas mo yung mga kamay mo, gaano man kalayo ang langit. Sabi mo, ang pag-ibig ng Diyos, nararanasan mo. Tama po ba? Amen po? Sayang naman yung damit ko, kontraktor. Pero ngayon, walang project. Baka sa gasolina muna. Hindi, joke lang po. Amen po? Tayo ay kontraktor, inutusan ng Diyos. Para umagaw ng mga kaluluwa sa kapamakan. Amen po? Ang sabi niya dito, mga kapatid, upang alisin sila. Naramdaman mo ang presensya ng Diyos. Naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen po? Naramdaman mo yung kapayapaan na hindi mo mahanap sa sanlibutan. Nataas mo yung kamay mo, nag-worship ka sa Panginoon. Marami po dito, first-timer. Taas nga po yung kamay. Sino po yung mga first-timer dito? Uy, marami-rami. Amen po? Sino dito ang kinidnap papuntang camp? Sino dito ang sinabi, tayo'y magsiswimming? Amen po? Hindi po sila nagsisinungaling. Tayo ay ilulubog sa presensya ng Diyos. Amen po? Hallelujah! Praise the Lord! Amen po? At dito mga kapatid, meron po tayong misyon. Hindi lang natatapos sa'yo yung binigay ng Diyos na regalo ang kaligtasan. Hindi lang natatapos sa'yo. Dapat ito'y dumaloy. Amen po? Ayaw ng Diyos ng division. Ayaw ng Diyos ng subtraction. Mahina pagka-addition. Tinawag ka para mag-multiply. Amen po? Hindi dapat natatapos sa'yo. Amen po? Ang sabi dito, marami ang napapahamak. Isa ka sa gagamitin ng Diyos sa kanila. Ang sabi dito, this is evangelism. Encouragement for the discouraged. Isa ka sa mag-encourage sa masalimutang buhay, sa mga walang pag-asa sa buhay. Sa araw-araw na lang, nandun yung kalungkutan, nandun yung brokenness sa loob. Amen po? At isa ka sa tinawag ng Diyos. Ano yon? Ako, ikaw, mga kapatid, sabi niya, kailangan, sabi nito, tinawag tayo mag-disciple. Hindi lang tumawag ng member.
Ano ba yung member? Yung atin sa church, magpupuri, magpapasalamat, uuwi na. Okay naman, mga kapatid. Pero may kulang. Ang sabi niya, turuan natin sila. I-disciple natin sila to lead a life of fulfillment. Saan? Sa Panginoon. Hello? Ayan. Ayan, hindi po natatapos sa atin. Anong sabi ng Diyos? Go ye and make disciples. Inutusan tayo ng Diyos na ideklara ang katotohanan sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay katanggap-tanggap na sa lahat. Ulitin ko mga kapatid, tayo ay inutusan ng Diyos na i-declare yung mensahe niya, yung katotohanan dito sa sanlibutan na kung saan yung kasinungalingan ay katanggap-tanggap na sa lahat. Marami na nabubulag. Marami na sumasama saan? Ay, oo, totoo nga. Wala nang basihan. Wala naman sa Biblia. Pero maganda sa pandinig. Masarap sa tenga. Na-encourage ako. Na-touch ako. Pero mga kapatid, wala pala sa Biblia. Amen po? Inutusan tayo ng Diyos. Sabi niya na gano'n, na sabihin yung katotohanan. Sino na po yung mga believers dito? Nabasa po natin yung materials, di ba? Yung translate ni Pastor Boy. At napakaganda. Una pa lang, mga kapatid, papaluha ka na. Bakit? Hindi sila napigilan. Hindi sila sumuko. Ang sabi nung isa, ba't ka nakangiti? Mamamatay ka na eh. Ba't ka nakangiti? Sabi niya, malaya na ako. Uuwi na ako. Nagawa ko na yung dapat kong gawin. Amen po? Mga kapatid, ito ay hindi ordinaryong mensahe. Ano nakalagay dun sa Jude, verse 23? Sabi niya, agawin mo sila. Ang word na agawin ay isang mabilisan. Hindi to pinagpapabukas. Amen po? Saka na lang. Naalala ko tuloy, pagka nire-review ko sa, yung anak ko, pagka nagre-review kami, merong manyana habit. Ano yung manyana habit ng mga Pilipino raw? Saka na lang natin gawin. Saka na lang ako mag-respond sa pagiging worker. Saka na lang ako sumunod sa Diyos. Saka na lang ako magseryoso sa personal na relasyon ko sa Panginoon. Amen po? Saka na lang. Pero yung word na snatch, parang snatcher sa Quiapo. Amen po? Ang bilis na mawawala yung gamit. Ngayon, hindi po tayo ganon. Gagamitin natin to sa positive way. Ano yon? Agawin ang mga kaluluwa na napapahamak. Amen po? Ngayon mga kapatid, example nito, halimbawa, may nasusunog na kotse at may tao sa loob. Sasabihin mo ba doon sa loob, hello, okay ka lang ba dyan? Excuse me, pwede bang pagbuksan? Sasabihin mo ba? Ano sasabihin nun? Hindi mo ba nakikita na susunog na ako? Amen po? Anong gagawin? Ang isang bumbero, mga kapatid, ang gagawin niyan, ano man yung nakabalakid, aalisin niya. May mga gamit siya para alisin yung mga bagay na yon. Para makuha niya yung misyon niya. Ano yung misyon niya? Mailigtas yung tao at mapula yung sunog. Amen po mga kapatid. Ang word na snatch, hindi passive. Hindi yung, oy, saka na lang, or magre-react na lang pagka
malapit na or kailangan na hindi ganon. Ngayon na, kapatid, ngayon na, tinawag tayo ng Diyos. Sabi nga, ang mundo natin ngayon ay, sabi nga, ay pasama na pasama. Maraming nangyayari sa mundo. Ngayon mga kapatid, titigil ba sa atin yung kaligtasan? Hindi po. Ang sabi niya dito, agawin natin sila. Snatching them from fire is an urgent rescue. May mga tao na nasa immediate danger, spiritual danger. Ano yon? Nanganganib na spiritual nila. Amen po, mapapahamak na sila. Kailangan na ng mabilis na pagkilos. Ngayon na. Mabilis na pagkilos. Amen po, ilang beses ka kaya kinakausap ng Diyos? Ilang beses kaya pag nananalangin ka, may sinasabi ang Diyos. Mga kapatid, nagawa mo na ba ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo? Amen po? Ang sabi dito, hindi mo kailangan katukin yung tao. Hello, okay ka lang. Kundi, kailangan mong bilisan. Kailangan mong iligtas. Ano ba sinasabing apoy dito? Isang sinasabing apoy is yung kapahamakan. Amen po? May kapahamakan pagkatapos ng buhay na ito. At dito rin sa lupa, nandito ka pa lang, na-experience mo na rin, maraming tao napapahamak. Bakit? Wala silang Diyos. Kailangan nila ang Panginoon. Amen po ba? Hello, nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Hallelujah! Praise the Lord. Amen po. Amen. Ngayon po, sabi niya na gano'n, tayo, sabi niya, we break in and hatakin sila saan? Sa kapahamakan. May mga tao ipapadaan sa iyo ng Panginoon. May mga tao, kaibigan man ito, kapamilya man ito, kakilala man ito, or hindi mo man ito kakilala, dadaan. At alam niyo po, kung magiging sensitibo tayo sa mga bagay na ito, may pinapagawa ang Diyos sa iyo, may sinasabi ang Diyos, ito sharean mo, ito kailangan mo encourage. Amen po? Meron lang po naalala nung may camping po tayo noon sa San Pablo, at ako po ay nasa Laguna pa nagmi-ministry noon. At yung simbahan po doon sa Laguna, katulad nga ng mga kinikwento, ito po yung isang pinakamamahaling simbahan natin. Napakamahal po ng simbahan natin doon. Bakit? Ang simbahan po natin ay nandun sa baba, ang bubong po natin natatakpan ng tulay. Napakamahal ng tulay. Amen po, ang simbahan po nandun sa ilalim ng tulay. Amen po. At dito mga kapatid, magkakamping noon, may isa pong kabataan kaming naisama. Isa po siyang payat na kabataan, payat na payat. Tapos may mga na-invite rin po kami. At yung mga camper namin noon, inaya namin talagang, sige, sama kayo, pupunta tayo, magkakamp tayo. Alam niyo po, ang sinama namin sa camp noon, umabot ng 30 na persons, na kabataan. At pagdating sa camp, ayan, maganda yung pagtanggap. Maayos yung pagtanggap nila. Pero after ng camp, isa-isa nawala. Isa-isa naglaho. Dumating, may mga, siguro may sarili-sarili silang problema, may mga personal na hinaharap, isa-isa nawala sa simbahan. Pero bukod tangi, yung isang kabataan na yon na payat, mahina, siya po ang natira. Siyang natira. At yung kabataan po na yon, patuloy siya, masugid siyang umaattend at masipag po siyang makinig. At lagi siya, naging active siya sa church. Minsan nakausap po namin, ang sabi niya, salamat po. Bakit? Napagtiyagaan niyo po ako, sabi niya gano'n. Dati po, born again rin ako. At sabi niya na gano'n, nagsiserve ako sa church. Pero marami akong katanungan sa Diyos. Sabi niya gano'n.
marami akong katanungan sa Diyos. Bakit nangyari sa akin ito? Nagkaroon po siya ng sakit at yung kabataan na yun, makikita mo naman medyo mahina na siya. Mahina yung pangangatawan niya. Ngayon po, pero active pa rin siya, na-encourage siya. Bukod sa, alam niyo po mga kapatid na doon sa kanyang karamdaman at katanungan, alam niyo po, nag-backslide siya Umalis siya sa simbahan. Pero nung nakilala namin before camping yon, naiaya namin sa camp, yung kabataan na yon napalakas uli. Lumakas uli yung spiritual niya at nagbalik loob siya sa Diyos. Yun po yung time, naging masaya siya, yung mukha niya naging maliwalas, gumingiti na yung kabataan na yon. Pero after ilang linggo, alam niyo po, kami ay nalulungkot kasi 30 na tao yung dinala namin sa camp na yon. Pero yung 30 na yon, yung 29, mabilis nawala. Hindi po ganun kabiro ang magdala sa camping. Amen po? Nandun yung effort, nandun yung time mo na naayain yung mga yan. Tapos bukod sa doon, i-check mo yung mga pangangailangan. Pero doon sa 29, sa 30 na yon, 29 ang nawala. Nagbubukod taning isa ang natira. Minsan, may pagkahinayang ka Amen po? Medyo nangihinayang ka Pero alam niyo po, yung kabataan na yon, dumating yung time, hindi ko na po siya nakita sa simbahan. Hindi ko na nakita sa simbahan. Ngayon, tinanong po namin, nasa may kabataan na yun. Ilang panahon na lang pala ang kanyang i-stay sa mundong ito. At alam niyo po mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ginamit tayo ng Diyos para makuha yung kabataan na yun at maging active ulit siya sa Diyos. Minsan, alam niyo po yung sa amin, parang nalulungkot ka na, Lord, nasaan na yung 29? Ba't isa na lang? Pero, alam niyo, pinakita sa amin ng Panginoon. Kung yun nga yung 99 mga kapatid, iiwanan para dun sa nag-iisa. Po, yung isa na yun, napakahalaga sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, nawala yung bigatin namin kasi may purpose pa lang. Diyos, bakit pinadala tayo dun sa lugar na yun? Para dun sa isang kabataan na yun na nawalan na ng pag-asa, nag-backslide na. At dahil sa mga activities natin or sa camping natin at sa pag-share natin ng Word of God, yung kabataan na yun nakakilala sa Diyos uli. Naging active uli sa church. Amen? At bakit ka pinapadala ng Diyos? Paano kung walang nagpakilala sa Kanya, sa Panginoon muli? Konti na lang pala ang ilalagay sa mundo. Amen po? Mga kapatid, ito ay nangangailangan ng agarang aksyon sa bawat isa. Hindi lang ito yung tinanggap mo ngayon, masaya tayo, nagpupuri sa Panginoon, ganyan. Pero pagdating sa bahay, balik ka na naman sa dati. Hindi po ito. Tayo ay may misyon, kapatid. Ikaw na nakakilala sa Lord, ikaw ay may misyon. Yung mga broken, yung mga malayo sa Diyos, yung mga backslider, yung mga depressed, yung mga walang pag-asa sa buhay, isa ka sa gagamitin ng Panginoon. Anong sabi niya? Snatch them. Agawin mo sila. Amen po? Sumunod, ang sabi niya, ang iba na may kaawaan nyo ng may halong takot. Ang sabi niya dito, number 1, agawin mo sila sa apoy. Amen po? Number 2, ang sabi po dito, magpakita ka ng awa or habag at babala sa kanila.
Ang babala na ito, dalawa. Isa sa'yo, isa sa kanila. Show mercy with fear. Bakit? Ipapakita mo ang compassion mo, pero nandun ang caution. Kailangan maging cautious ka, maging sensitive ka. Bakit? Yung mga tao, minsan, ay kaya ko siyang iligtas. Example po nito is yung nalulunod. Yung nalulunod, kailangan yung sasagip, maging maingat. Bakit? Yung taong nalulunod, lahat ng gusto niyang kakapitan niya, idulubog niya para siya ay umangat. Sa isang tao na helpless at nalulunod, mga kapatid, kailangan maging maingat ka. Saan? Sa pag-ahon sa kanila. Minsan sasabihin mo, ay, kaya ko yan. Magiging superhero ako. Amen po? Superhero ako, kaya ko yan. Pero, sa pagtulong mo sa iba, mga kapatid, kailangan nandun rin na ang pag-iingat mo. Sabi niya dito, tinawag tayo na magpakita ng awa. Maramdaman niya ang pag-ibig at habag ng Diyos. Pero, may kasamang pag-iingat. Remember, helping others should not lead into compromise. Ano ibig sabihin nito? Oy, pastor, halika dito. Pastor, nandito kami. Oh, magandang gabi. Gusto ko mag-share ng Word of God. Bago ka mag-share, pastor, shot muna. Amen po. Shot ka muna, pastor. Amen po. Ngayon yung pastor, oh, sige na nga, isa lang. John 3:16. Sabi niya gano'n. Isa pa, pastor. Isa pang shot. Sapagkat gayon na lamang. Isa pa. Amen po. Nakikompromise na. Hello? Maging maingat. Kailangan mag-set ka ng boundaries. Amen po. Maging mapagbantay ka, lalo sa sarili mo. Ay, sharean ko ito kasi maganda. Sharean ko nga ito. Sino ba dito? Ay, kailangan kong counselan ito. Kailangan ko i-disciple ito. Kasi, crush ko siya. Hello? May wrong motive. Amen po? Sino ba dito yung nakipagkilala na? Oh, I love you. Pinag-pray ko siya, pinag-fasting pa. Ayun. Hello? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Mag-set ka ng boundaries. Mamaya, sumusobra ka na. Amen po? Kailangan maging matalino. At isang warning po dito, sabi niya na gano'n, dapat palalahanan natin sila. Hindi lang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos, mahal tayo kaya binigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kundi, mga kapatid, sabihin mo rin ang babala na may merong apoy, na merong kapahamakan, na kung hindi ka magbabago, kung hindi mo tatanggapin ng Panginoon, mga kapatid, may kapahamakan. Amen po? Nandyan pa po ba kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po, sabi niya, number 3, sabi niya dito, balancing paglilingkod. Balancing paglilingkod. Pag binalikan po natin ang Jude chapter 20, mababasa mo, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal ko sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ano sinasabi niya dito, mga kapatid? Nandun dapat na maging sensitibo ka. Balansihin mo, sabi niya na ganon, balansihin mo ang iyong paglilingkod. Amen po? Ano ito? May mga ipaparanas sa iyong Diyos.
may mga sasabihin sa iyo ang Panginoon. Hindi po etong taong to, kung paano mo siya encourage, paano mo siya ilapit sa Panginoon, ay ganun rin tong taong to. Minsan, kailangan mo maging matapang. Minsan, kailangan sabihin mo diretsahan yung kailangan niya marinig. At minsan, kailangan mo ipakita yung pag-ibig, yung concern dun sa tao. Hindi po, basta na lang, ganito, ganyan. Amen po, sasabihin mo, ay, mahal tayo ng Panginoon. Opo, pastor, narinig ko na yan. Oo, mahal ako ng Panginoon. Mga kapatid, hindi lang yon. Sabi nga, nandun yung babala. Nandun yung babala. Mga kapatid, ang sabi niya, agawin mo sila sa apoy. Hindi lang po ito na nandito tayo ngayon at sa susunod, wala na, nagkalimutan na. Ano natutunan mo sa camp? Ayun, pumalakpak, tumalon. Hindi lang po iyon. Amen po? May mission tayong gagawin. Sabi niya dito, iba-ibang approach, pare-pareho ang layunin. Ano yon? Ang layunin natin, mailapit sila sa Panginoon. Mga kapatid, ngayon, sasabihin mo, Pastor, isa ako, gusto kong magpagamit sa Diyos. Sasabihin mo, Pastor, isa ako, gusto kong mag-share ng Word of God. Ngayon, nag-decide ka, nakilala mo ang Diyos. Nag-decide ka, sabi mo, naranasan ko ang pag-ibig ng Panginoon. Gusto kong i-share ito sa iba. Amen po? Ngayon mga kapatid, ngayon sumunod ka, desidido ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ito ang tanong ko. Sinurrender mo na ba ang lahat sa Lord? First day, nagtawag tayo dito. Sabi ng Pastor Marlon, ni Pastor Mulo, sabi niya, lumapit kayo sa harapan. Amen po. Isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. In-invite tayo dito ng ating mga pastor. Ngayon mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Fully sinurrender mo na ba ang sarili mo sa Panginoon? Hindi po ito basta-basta lang na mensahe. Hindi ito, sabihin na natin, pampakilig or pampapasikat. Amen po? Ito ay tunay na ginagawa. Bakit kailangan mong isurrender mo ang sarili mo sa Diyos? Una mga kapatid, gagamitin ka ng Diyos. Amen po? Hindi nagtatapos sa'yo. Pangalawa, ang sabi niya dito, malapit nang dumating si Jesus. Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos kung ikaw mismo may sabit sa loob. Paano mo sasabihin, mahal ka ng Diyos kung ang nakatanim sa iyong puso ay puro galit pa rin? Paano mo sasabihin, Panginoon, mag-i-start na ako, mag-share ako, maglilingkod ako sa iyo, pero ang nakatanim pa rin sa sarili mo ay ang paghihiganti, pagkapuot. Amen po? Ang gusto ng Diyos, isuko natin yan. Malapit nang dumating ang Panginoon. Amen po? Ano po nakalagay sa Matthew 24 verse 44? Sabi niya, be ready for the Son of Man will come. Ayaw ng Diyos na nandiyan ka pa sa galit na yan, na hindi ka marunong magpatawad. Ayaw ng Diyos na nanatili pa rin sa iyong puso yung paghihiganti. Ayaw ng Diyos, nandiyan ka pa rin sa kasalanan. Anong kailangan mong gawin? Lumapit sa Panginoon. Amen po? Nandiyan pa po ba tayo? Sa paglapit sa Panginoon, hindi lang ito kwento.
Sa paglapit sa Lord, hindi lang ito, natatakot ako. Kailangan mo mag-decide ngayon. Bakit? Gagamitin ka pa ng Diyos, hindi nagtatapos ang chapter ng buhay mo sa lugar na ito. Gagamitin ka pa ng Diyos paglabas mo sa camping na ito. Ang una mong gagawin, ayusin ang sarili mo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Number 2, sabi niya, hindi pwedeng urong-sulong. Malamig, mainit. Minsan nandyan ka, seryoso ka. Minsan wala. Nasaan ka, kapatid? Nasaan ang puso mo? Lalapit ka lang ba sa Diyos kung may kailangan? Hindi ba siya ang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay? Amen? Nandiyan pa po ba tayo mga kapatid? Hello? Sa paglapit sa Diyos, hindi pwedeng urong-sulong. Ngayon, ready ka? Mamaya, nandiyan ang problema, nandiyan yung hinaharap mong bigatin. Sasabihin mo, ayoko na. Last ko na ito. Last term ko na ito, ayoko na. Sasabihin ng iba, oh, nagwo-worship dito, tatalon-talon. Nandun yung puso niya. Paglabas dito, naka-experience ng matinding problema. Anong ginawa? Sinuko yung pagkakristyano. Hello? Ayaw ng Diyos ng urong-sulong. A double-minded man is unstable. Ano po nakalagay dun sa... Hello, nandiyan po tayo? Ano nakalagay sa James 1:8, mga kapatid? James 1:8. Ito po. Pagbago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga ang nais. Pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang nais. Unstable ka, kapatid. Hindi mo alam. Walang pagkain na kahit ano. Walang pagkain na bahala ka na. Saan kaya meron nun, mga kapatid? Walang pagkain na dyan na lang. Tapos pag natikman mo, ayaw mo na. Mag-decide ka kung anong gusto mo. Ngayon mga kapatid, mas piliin natin ang Diyos. Mag-decide ka. Pag pinili mo ang Diyos mga kapatid, isang desisyon lang. Huwag kang aatras. Ano lagi sinasabi ng pastor mo? Huwag kang susuko. Tuloy ka lang. Huwag kang susuko. Tuloy ka lang. Amen po? Pag nag-decide ka sa Panginoon, isang desisyon na yan na habang buhay mong tatayuan. Habang buhay mong tatayuan. Ano pa? Hindi pwedeng hap-hap lang. Lord, kunin mo ang kalahati. Pero ang kalahati sa Kanya. Hello? Kunin mo ng lahat, Lord. Huwag lang siya. Parang kanta, ano? Nangyayari ba ito? Yes, nangyayari. Nung walang pag-ibig, napaka-active sa church. Pero, nung nandyan na, hello? Ayaw niya. Ayaw niya raw ako magsimba ngayon. May kahati ang Diyos, kapatid. Ayaw ng Diyos na may kahati. Ayaw niya ng pwede na half lang. Okay? Hindi pwedeng half lang. Ibigay mo ng buong buo sa Panginoon. Ano po nakalagay dun sa Revelation 3 verse 16? Alam po natin ito.
Sige po, makipagbukasan po kayo. Sabi niya, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi ka mainit ni malamig, isusuka kita. Ayaw ng Diyos ng hap-hap. Ayaw ng Diyos ng mainit malamig. Ang gusto niya, ano ba ngayon? Summer, mga kapatid. Mainit po ba sa mga room natin? Hello? Ang gusto ng Diyos, lagi kang mainit. Ang gusto ng Diyos, lagi tayong mainit. Ayaw niya ng kalakalahati, kapatid. Amen po? Ito po. At yung pang-apat, sabi niya na gano'n, tinawag ka ng Diyos para sa total surrender at walang tinatago. Amen po? Sino? Sabi niya na gano'n, mga kapatid, total surrender at walang tinatago sa Panginoon. Makipagbukasan po kayo dito sa akin sa Lucas. Lucas 9 verse 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan niyang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang gusto ng Diyos ay total surrender. Walang tinatago. Amen po? May mga tao, tago ng tago. Tinataguan ang calling sa Panginoon, nilalayuan. Ano pa? Galing magtago. Nakikita mo umingiti. Nakita mo masayahin, pero deep inside, broken. Deep inside, may hinahanap sa Diyos. Minsan nakakapagod ang tumakbo. Minsan nakakapagod mag-isa. Pagka nag-iisa ka, hindi mo yan kaya. Anong kailangan gawin? Isuko mo yan sa Panginoon. Isuko mo yan sa Lord. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Meron dito, may problema sa magulang. Meron dito nasaktan. Meron dito, nandun pa rin yung galit, hindi maiwan-iwan. Ang team natin ngayon, sabi niya, susunod ka sa Panginoon. Pero paano ka susunod sa Panginoon kung yung laman ng puso mo hindi mo masuko sa Diyos? Maraming plano ang Diyos sa iyo. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Pero paano ka gagamitin ng Diyos kung ikaw mismo hindi nagsusurrender sa Kanya? Hap-hap lang. Hap-hap lang ba? Hello? Pabago-bago ba ng direksyon? Ang buhay mo, ang desisyon mo? Urong-sulong? Huwag sana. Bakit? Malapit nang dumating ang Diyos. Malapit nang dumating ang Panginoon. Ayaw ng Diyos, may tinatago ka. Ayaw ng Diyos, nandiyan ka pa rin sa pagkakasala. Hindi mo kayang layuan mag-isa yan. Kailangan isuko mo yan sa Diyos. Yung iba sabi, lalapit ako sa Panginoon pag ready na ako. Kung kaya ko nang baguhin sarili mo. Hindi, wala nga ganun.
Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Kailangan mo ang Panginoon. Ang kailangan mo mag-decide. Kailangan mo magdesisyon. Ilakad yung mga paa mo. Lalapit ako sa Diyos. Total surrender sa Lord. Ngayon na ang time. Alam niyo po, ang chance, minsan isang beses lang. Yung tao na dumaan, nakilala mo. Kaya pala pinapadaan ng Lord yan. Thank you. Gagamitin ka ng Diyos. May tao kakatok sa bahay mo. Kakilala mo pero matagal mo hindi kinakausap. Yun na pala yung pinaka-chance para sharean siya. Bakit? Yung taong yun broken. Pagkatapos nun, papakamatay pala. Paano kung wala kang ginawa? Hello? Pero magsisimula sa'yo. Nandito ka ngayon, babaguhin ka ng Diyos. At patuloy tayong binabago. Binago tayo ng Diyos at patuloy tayong binago. Ngayon, ang time, magdesisyon ka. Sasabihin mo, mahaba pa ang buhay. Hindi mo hawak ang buhay, kapatid. Hindi mo hawak ang buhay mo. Ang Diyos ang nakakaalam. Hindi mo sasabihin, bata ka. Hindi mo sasabihin, ganito na ako, malakas ako. Hindi. Ang Diyos ang nakakaalam kung anong future. Anong gagawin mo? Sabi niya, magdesisyon ka ngayon. Ngayon ng time. Ano po nakalagay doon sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2? 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinasaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Ito ay tsansa na lumapit sa Panginoon. Alam niyo po, magandang ginagawa ng Diyos sa camp na ito. Amen po? Maganda. Una pa lang, pagpasok mo dito, mag-worship, nararamdaman mo presensya ng Diyos. Ayaw ng Diyos, may tinatago ka pa sa puso mo, kapatid. Ayaw ng Diyos na kalahati lang yung sinuo mo. Ayaw niya. Ang gusto niya, ibigay mo lahat, kapatid. Hindi mo hawak ang bukas. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Marami nagsasabi, mamaya na. Marami nagsasabi, saka na. Pero mga kapatid, hindi nila namamalayan, huli na ang lahat. Mabait na ang Diyos. Bakit? Binibigyan pa tayo ng time. Mabait ng Diyos. Sa katigasan ng ulo natin, patuloy ka pa rin inaabot. May in-interview ako doon sa divided namin. Kailan ka pa born again? May nagsabi, since birth. Dito na siya tumanda. Mula pagkabata, dinadala siya. Marami dito, mga baby ngayon. Mula pagkabata, dinadala. Dito nung lumaki, habang nagkakam, umaalis. Pero alam nyo, mga kapatid, nakakalungkot. May mga bagong mukha na naman. Nasaan na kayong dati?
marami hindi mo na makikita sa lugar na ito. Marami, wala na. Amen po? Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Ngayon pa lang, mag-decide ka. Alam niyo po, inaanyayahan ka ng Diyos. Isuko ang lahat. Huwag ka na magtitira ng basura sa puso. Ano yung galit na yan? Pangit na mabahong basura yan. Yung kasalanan na yan, umaabot, sabi ng Diyos, umaabot hanggang langit yung kasalanan. Amen po? Mag-decide ka ngayon kasi hindi mo hawak ang bukas. Dito, mga kapatid, ang Diyos ay hindi palaro-laro. Hindi nagbibiro. Ang Diyos ay seryoso. Ang sino mang lalapit sa Kanya, kailanman hindi niya itataboy. Kung ikaw, minsan, dinay mo ang Panginoon, nakakalimutan mo ang Diyos. Pero siya, mga kapatid, once na lumapit ka sa Kanya, hindi ka kailanman itataboy. Ang Diyos, seryoso. Hindi siya option. Ano yung option? May option naman akong iba eh. Saka na. Magde-decide muna kung ito muna gawin ko, saka na ang Diyos. Hindi. Hindi siya kailanman option. Hindi ka kailangan mamili kung ano siya o hindi. Talagang siya. Walang ibang pipiliin. Amen po ba? Amen. Hindi rin siya ang last. Bakit? Sinubukan mo na lahat. Nung time na lahat ay bumagsak ka, napahamak ka, sasabihin mo, suko na ako, Lord. Sa'yo talaga ako. Ang pangit, ginawa mong last option ang Diyos. Amen po? Hello? Pasensya na sa boses. Nag-concert ako kagabi. Amen po? Hindi siya pang-emergency lang. Ano yun? Kailangan mo lang Diyos kung may kailangan ka. Pag wala na, kalimutan na. Hindi lang siya pang-emergency, kapatid. Dapat everyday ng buhay natin nakikipag-usap ka sa Kanya. Nananalangin ka sa Kanya. Nagpupuri ka sa Kanya. Bakit? Siya ang Panginoon. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Hindi siya ang last option. Hindi siya ang second choice lang. Kundi siya ang priority. Hindi siya yung basta-basta lang. Pagkat siya ay binibigyan ng panahon, binibigyan ng atensyon, at pina-priority dapat natin. Paano lumapit sa Diyos? Sabi niya dito, ang application, kailangan dibdiban. Seryoso. Paano ka ba mag-apply ng trabaho? Nakapangbahay ka ba? Paano ka ba mag-apply ng trabaho? Hindi ka ba nag-review? Hindi ka ba naghanda? Pupunta ka na lang doon, nakapang-beach? Ano ba? Nakapangligo? Hindi. Pagka mag-apply ka ng trabaho, kailangan congressman. Hindi, joke. Amen po? Kailangan, naka-Amerikana. Naka-corporate attire. Seryoso ka. Naghanda ka. Ngayon, mga kapatid, mag-a-apply tayo sa Diyos. Ito ay dibdiban. Kailangan, kapatid, seryoso ka. Hindi sinusuko, hindi binibitawan, inaayos. Ito na ang oras, kapatid. Ito na, lumapit ka sa Panginoon. Amen po, mga kapatid. Sige nga po, tayo na po tayo lahat.
I pray, kapatid, hindi matapos ang camping na ito na nakinig ka lang, na natouch ka lang. Hindi matatapos ang camping na ito na hanggang emosyon na lang. Ito ay dapat nagdi-decide ka. Dapat seryoso ka. Kung gusto mong magbago, humakbang ka, kapatid. Lumapit tayo sa Diyos. Ano pong sabi kanina? Total surrender sa Lord. Pumunta ka dito sa harapan, tinanggap mo ang Diyos, may nag-pray sa'yo. Good thing. Pero, mga kapatid, hanggat may sinasambit kang galit dyan sa puso mo, naalala ko yung tito ko eh. Naalala ko yung magulang ko eh. Pinatawad ko na sila, pero bangkit ka pa rin ng bangkit. Naalala ko siya eh. Ganito ginawa niya sa akin. Ganitong buhay ko, walang saysay. Sabi ng magulang ko, ganito lang mararating ko. Hindi ako magiging successful kung ano-anong naririnig mo. Mga kapatid, sa Diyos may pag-asa. Ayaw ng Diyos, nandiyan pa rin sa puso mo yung mga bagay na yan. Gusto ng Diyos, isuko natin sa Kanya. Alisin mo na lahat. Alisin mo na lahat. Maging priority natin ang Panginoon. Kapatid, inaanyayahan kita sa harapan. Ngayon, minsan pa, lumapit tayo sa Diyos. Hindi siya ang second option lang. Hallelujah. Jesus. Gusto kang abutin ng Lord. Hindi lang basta-basta. Hindi lahat ibigay mo sa Panginoon. Sige po, inanyayahan ko po kayo sa harapan. Ipagpe-pray namin kayo. Ang pagsama mo ang nilalais mo. At kapayapaan sa piling mo. Sa pangako mo, ako'y di mag
papabayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi papabayaan at Iiwan kailanman. Tapat ang di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Bigkasin mo ito sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, ngayon, seryoso ako. Di ako maglalaro, Diyos. Lord, binibigay ko lahat. Sinusuko ko sa inyo, Panginoon. Lord, ano man nakikita mo sa aking puso, Panginoon. Lord, tulungan mo akong i-release ito. Sinusuko ko sa iyo lahat, O Diyos. Lord, gusto ko magpagamit sa iyo. May mga kaluluwa, mapapahamak. May mga kaluluwa, mapapunta sa impyerno. Lord, gamitin mo ako. Ngayong time na ito, ngayong oras na ito, linisin mo ako. Gamitin mo ako, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo. Nakikita mo ako sa alam mo yung bawat pinagdadaanan. Alam mo yung bawat sitwasyon. Kaya namin yung Panginoon ang tulong. Ang pag-ibig mo. Kailangan namin malakas. Hindi namin kaya mag-isa. Wala nang mapantay sa pag-ibig mo. Tinatawagan ko yung mga pastor. Sir, na namin marita. Kaya mapusan ka.
ka nag-iisa, kapatid. Kakabay ko, Nandito ang Panginoon. ako'y namamangha sa kapagitan mo.
Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayoy, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos, tinanahan mo ang kapatid. Ayaw ng Diyos, siya ang last na priority. Ayaw ng Diyos sa kalalahari. Ito ang oras sa pamilya. Kung sa sabihin mo, ayaw natin ng Diyos magmahal sa susunod. Maraming magpapabalas. Kasi hindi ko pa binibigay lahat. Hindi magagawa ng Diyos. Magagawa sa sinibigay lang. At ang aking sa sarili
Nagkakasunutan. Ano kung minuman mo sa kasama mo, kailangan mo. Yung pastor mo, nagkakaroon ka ng galang sa pastor mo, sa kasama mo. Ano, nakita mo sa pastor mo. Ayaw mo yung nagkakasunutan tayo. Ayaw mo yung nagkakasunutan. Gusto siya nagkakasunutan. Nandito yung nakaalitan mo, nakaganon mo, lapitan mo. Sabi mo, sorry. Hindi ko sinasadya lang. Sige na, lapitan mo na. Lapitan mo na yung pastor mo. Sorry, pastor. Sorry, kapatid. Sige na. Hallelujah. Iwan kailanman tapat ang pangalan mo, hindi ka nagbabago. Wala nang mapantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, di ka nang bago. Lapitan niyo po yung Wala nang ka-church niyo, sa pag-ibig mo, kagrupo niyo, Panginoon. kaibigan niyo, kaaway niyo, lapitan niyo. Ang gusto ng Diyos, nagkakaayos tayo. Ang gusto ng Diyos, nagkakaisa tayo, kapatid. Katapanan mo ay panghahawakan ko, kahit tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapanan mo ay panghahawakan ko, kahit tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan ko, ika'y tapat. Jesus ang pangako mo, at pwede mag-isa, di pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, wala nang babagay sa pag-ibig mo. Pangako mo, at pwede mag-isa, di pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, di ka nagbabago. Wala nang pamatay sa pag-ibig mo, Panginoon. Dakilang katapat
di mag-isa, hindi papabayaan at iiwan kailangan tapat ang pangako mo. Wala nang papatay sa pag-ibig mo, Panginoon. Natapatan mo ay mahahawakan mo. Ika'y tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay mahahawakan mo. Ika'y tapat. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, di pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, di ka nagbabago. Wala nang papatay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, di ka nagbabago. Wala nang papatay sa pag-ibig mo, Panginoon. Dakilang katapatan mo ay mahahawakan mo. Ika'y tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay mahahawakan mo. Ika'y tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo Ay mahahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo, sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay panghahawakan mo. Ika'y tapat. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, di pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo, di ka nagbabago. Wala nang papatay. Ayan, sige po, pwede na po natin i-close at bumalik po tayo sa ating mga upuan. Meron po tayong sunod na gagawin. Kapatid, sa pag-ibig mo, Panginoon. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon.